Makikita natin si Decalayan sa kanyang kwarto at sinasabi niyang isang linggo na simula nang siya ay mapadpad dito. Nung una ay inaakala niya ay isa lamang itong panaginip, pero habang dumadaan ang mga araw, damang-daman niya na totoo ang lahat kaya't tinanggap na lamang niya ito. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung isa ba itong reincarnation dahil pagkakaalam niya ay namatay siya sa tama ng kidlat kamakailan lang. Pero, isa lang ang sigurado para sa kanya, na siya naging isang kalaban sa laro na dati ay kanya lamang din develop. Si Decalayan von Graham Eucaline. Siya ay isa sa mga kontrabida ng laro na kahit saang lugar ang iyong daanan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng problema, siya ang kalaban ng lahat. At siya ay nagdulot ng sakit sa hindi mabilang na mga karakter. Muli siyang nagtanong, bakit siya naging kontrabida? At ang problema pa niya dito, hindi niya alam kung nasang parte na siya ng istorya ngayon. Ang tanging nalalaman lamang niya ay mana na mayroon siya. Pero kahit na alam niya, hindi niya alam kung gaano kabilis itong maubos. At hirap siyang paghandaan ang ganito. Muli niyang sinabi na hindi siya nagbibiro pag sinabi niyang lahat. Ibig sabihin kasama siya doon. Sinubukan niya ang laro ng 1,000 beses habang inaayos pa lamang ito. Pero isang beses lamang ito nabuhay. Siya ay kontrabida lamang na nilikha para pagdaanan ang kamatayan at ang kanyang layunin ay maging panggit ng kalaban sa laro. Tinignan niya ang bulkos ng mga papel sa lamesa at binasa. Professor Decalayan of the Imperial University. Ang pangunahing pag-unawa sa magic at mga pananaw tungkol sa mana. Si Ariel von Graham Eucaline. Siya ang babae kanina na naghagis ng mga ito habang tulog siya. Siya ay kanyang stepsister. At siya ang namumuno sa bahay ng mga Eucaline. Sa kanila palasyo. Pero, silang dalawa ay parang asot pusa na hindi magkasundo. At ang babae na tinutukoy ni Ariel kanina, malamang ay si Julie. Iniisip niya na may nangyaring hindi magandang bagay kay Decalayan at sa kanyang fiancé na si Julia. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ariel kanina lamang. Iiwan ko sa'yo yung mga papel na yan. At kung ayaw mong mapatalsik sa pagiging professor mo, bumangon ka na ngayon din. Nabanggit niya ang salitang professor. At naisip na kailangan niyang magturo ngayon. Ngunit hindi pa niya nasusubukang magturo sa tala ng kanyang buhay. Pero kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng mga impormasyon. Yan ang pinaka-importante. Pinakakita sa window ang primary survival goal. Maging bahagi ng laro. Ipinakita din ang side quest na University Lecture at may store currency na plus 0.5. Yan ang window na kanina papalutang-lutang sa itaas ng kanyang ulo mula paggising niya. Ibig sabihin niyan at ni Ariel ay kailangan na niyang kumilos ngayon. Sa kanyang pagsusubok ng laro, maraming beses na namatay si Decalayan sa kamay ni Ariel kaya't kailangan niyang iwasan ito. Pero importante din ang store currency, pero anong ituturo niya? Maaring nag-aalala lamang siya, pero alam niyang normal lang ang nangyayar. Ang katawan na ito ay may katangiang taglay na comprehension. Ito ay kakayahang makainitindi ng anuman. Maaari itong magamit sa pamamagitan ng mana. Kanyang naalala, bago siya maging si Decalayan, nilagyan niya ito ng ganitong kakayahan. Para naman magkaroon ito ng kahit konting pag-unawa sa mga bagay-bagay. At ito ay natatanging katangian na makikita lamang pagkatapos ng laro. At marahil ito ay may nakatagong epekto. Nagtataka siya na hindi siya pamilyar sa bathroom at mga damit dito, pero parang kusa na lamang niya itong nagagamit at nasusuot ng walang kahirap-hirap. At napagtanto niya na dahil siya si Decalayan sa kanyang buong buhay. Sa pangkaraniwan, parang di siya komportable na magsuot ng mga ganitong klaseng mga damit. Pero ngayon, pakiramdam niya ay napaka-elegante ng kanyang dating. At napaka-comfortable nito para sa kanya. Ito pa ang kanyang mga katangian. Intimidation, dignidad, at ang maging mapagmataas, na para bang, ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay ang katawang ito ay sa akin na ngayon. Wala siyang balak na magsalita ng masama o hindi maganda. Ang dating formal lamang na si Kim Woo-jin ay parang masyadong mapagmataas na ngayon. At parang normal ito sa kanya. Pero, ang kanyang pakay lamang ay ang kumuha ng mga impormasyon. Muling niyang nadama na ang paghanda sa pagtuturo ay parang natural lamang. Siya ay isang marangal at mataas na miyembro ng lipunan. Ngunit sa Korea, siya ay normal na tao lamang. Normal na taong, matangkad at gwapo. Yan ang sabi nila bago ako makipaghiwalay sa kanila. At dito ay muling ipinakita ang kanyang ex-girlfriend na ang huling tawag sa kanya ay kaawa-awang tamad. Nasabi niya sa kanyang sarili na ganun siya. At hindi na niya uulitin ang dating pagiging tamad. Kaya hindi ako magpapabaya ngayon. Makikita naman habang siya ay paakay na sa isang magarang sasakyan. Nabanggit niya bigla na di pa siya nakakasakay sa ganitong kagandang sasakyan. At muli ay mayroon na naman siyang naalala pagdating sa mga mamahalin na sasakyan.
Kanyang naalala ang kasalukuyang boyfriend ni Inyo at naiinis siya dito. Nagulat naman siya at may nakaupo sa tabi sa loob ng sasakyan. At nang mapansin siya nito ay agad itong nagsalita. Binati niya ng magandang hapon ang si Professor Dekialayan at iniaabot ang mga papel sa kanyang kamay. Iniisip naman ni Dekialayan na ito daw ba ang assistant o secretary niya. Pabiro niyang tinanong dito na siya daw ba ay isang wizard. Nagtataka namang sumagot ang babae na mahigit 3 taon na siyang naglilingkod dito. Biglang bawi naman niya na nagbibiro lamang siya. Habang sinusuri niya ang mga papel. Napansin niya na hindi ito lecture material. Ito ay isang script na kanya lamang babasahin. Nakapaloob dito ang lahat ng kailangan niyang impormasyon sa pagtuturo mula simula hanggang sa matapos. Iniisip niya na hindi talaga ito gumagawa ng mga letter material. Dahil sa pagiging mapagmataas nito at sa kawalan ng talento. Ang katabi niya ang gumagawa ng lahat. Kaya't pinuri niya ito at sinabi ang magaling ang nagawa niya. Nagulat naman ang katabi nito. At muli itong sinabihan ni Dekialayan na magpahinga na muna siya pagdating sa pupuntahan. Takang-taka naman ang driver habang naririnig ang pagbibigay ng compliment ni Dekialayan sa kanyang assistant. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano nang aba siya kasamang tao. At bakit parang sumama ang kanyang pakiramdam na parang nasusuka mula nung nagbigay siya ng compliment sa ibang tao. Iniisip niya na ito ba ang tunay na ugali ni Dekialayan. Naramdaman niya ito mula nang papalayo siya sa palasyo. Pero parang ang kamalayan ni Dekialayan ay sinasakop na ang buong pagkatao niya. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang lugar kung saan nagtatrabaho si Dekialayan. Ang Imperial University, sa Roteo Hall. Ito ang nakasulat sa mga dokumentong ibinigay ni Uriel sa kanya. Rinig ang bulong-bulungan ng mga mag-aaral. Sabi ng isa, sa wakas makaka-attend din ako sa klase ng Professor Head Dekialayan. Ang sabi naman ng isa, sabi nila siya daw ay master ng spell interpretation. Sagot naman ng isa, oo siya ay kilalang henyo nung bata pa. Bigla namang natigilan ang lahat ng magpakilala na si Dekialayan. Sinasabi niya sa klase niya siya ang kanilang magiging head professor ng University Magic Tower. Dito ay sinimulan na ni Dekialayan ang pagtaturo. Sa kabila nito ay mayroong mga kababaihan na lubos na humahanga sa kanya. Ngunit sa isang banda, may isang babae naman ang lubos siyang kinamumuhian. Sinasabing siya ay isang walang modo. Siya ay kaaway ng kanyang ama.